Bakit ba espesyal ang mga balyena? Alam ba ninyo na suka pa lang ng mga ito, nagkakahalaga na ng milyones? Noong 2016, ang mag-asawang Gary and Angela Williams, mula sa United Kingdom ang nakakita ng isang piraso ng ambergris na tumitimbang ng 1.57 kilograms at ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pounds, humigit kumulang $63,000. Sa presyong ito, ang bawat gramo ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $40. Ang suka ng balyena, na kilala rin bilang ambergris, ay isang bihira at mahalagang substansya na nagmula sa digestive system ng sperm whale na may scientific term na Physeter macrocephalus. Ang ambergris ay ginagamit sa paggawa ng mga high-end na pabango dahil sa kanyang kakaibang katangian na nagpapahaba ng amoy ng pabango. Dahil sa rarity nito, kaya ito ay napakamahal. Japan. Ang karne ng balyena ay itinuturing na delikadesa dahil sa kultural at historikal na kahalagahan nito. Ang hilaw na karne ng balyena ay hinihiwa ng manipis at kinakain bilang sashimi, kadalasang may kasamang soy sauce at wasabi. Ang ganitong paraan ng pagkain ay nagpapakita ng natural na lasa ng karne. Ginagamit ito sa iba't ibang putahe katulad ng tataki, kujira katsu, kujira curry at kujira bacon. Bagamat tradisyonal ang pagkain ng balyena sa Japan, ito ay nananatiling kontrobersyal sa pandaigdigang komunidad. No! Maraming bansa at organisasyon ang tumututol sa komersyal na pangingisda ng balyena dahil sa mga isyu ng konserbasyon at karapatan ng hayop. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang ilang bahagi ng Japan sa pagkain ng balyena, lalo na sa mga rehiyon kung saan malakas ang kultural na ugnayan sa balyena. Ayos ah. Noong ika-17 hanggang ika-19 na siglo, ang whaling o pangingisda ng balyena ay isang pangunahing industriya sa maraming bahagi ng mundo, lalo na sa Europa at Hilagang Amerika. Ang pangunahing layunin ng whaling ay ang pagkuha ng langis mula sa balyena, na tinatawag na whale oil, na mahalaga sa iba't ibang aspeto ng buhay sa panahong iyon. Bago pa man ang pagdating ng kerosene at elektrisidad, ang whale oil ay pangunahing ginagamit bilang langis sa mga lampara. Ginamit din ang whale oil bilang pampadulas sa mga makina at kagamitan, lalo na noong simula ng Industrial Revolution. Ang langis ng balyena ay isang mahalagang sangkap sa pagpapatakbo ng mga makinarya at industriya. Ito rin ay isang mahalagang sangkap sa paggawa ng sabon at kandila, at ginamit din ito sa paggawa ng cosmetics, dahil sa kanyang emollient properties. Ang industriya ng whaling ay nagsimulang bumaba noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang pagkadiskubre ng langis mula sa lupa o ang petroleum, at ang pagdevelop ng kerosene bilang mas murang alternatibo sa whale oil ay nagdulot ng pagbaba ng demand ng whale oil. Ang whaling para sa langis ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng tao, na nagbigay ng mga mahahalagang produkto na ginamit sa iba't ibang aspeto ng buhay noong ika-17 hanggang ika-19 na siglo. Bagamat ito ay nagdala ng progreso at pag-unlad sa maraming komunidad, ang hindi mapigilang panghuhuli ng balyena ay nagdulot ng malalim na epekto sa populasyon ng mga balyena at sa kalikasan. Sa huli, ang pag-unlad ng teknolohiya at ang pagtaas ng kamalayan sa konserbasyon ng kalikasan ay nagbigay daan sa pagwawakas ng malawakang whaling industry. Dahil sa malawakang pangingisda ng balyena na nagdulot ng matinding pagbaba sa populasyon ng maraming species ng balyena, ang International Whaling Commission ay itinatag noong 1946 upang protektahan ang pagkaubos ng mga balyena. Ang mga balyena ay majestic creatures. Dito sa Pilipinas, pwedeng lumangoy kasama ang mga whale sharks sa Oslob, Cebu. Pero sa tingin nyo ba pwede tayong makain ng whale?
Ang mga balyena ay hindi kumakain ng tao. Ang pagkain ng mga whale ay kinabibilangan ng plankton, krill, isda, at iba pang mga organismo sa karagatan. Karamihan sa mga uri ng whale ay maliliit na organismo ang kanilang kinakain at hindi tao o iba pang malalaking hayop. Subalit may mga nabalita na aksidenteng nakalunok ng tao ang balyena, na katulad ng kwento ni Jonah sa Biblia. Katulad ni Michael Packard, isang maninisid na naging biktima ng di inaasahang pangyayari sa Cape Cod, Massachusetts noong 11 ng Hunyo, 2021 nang siya ay biglang hinilapay taas ng isang humpback whale, na lumunok sa kanya habang nanguhuli siya ng lobster. Ilang segundo lamang siya sa loob ng whale bago siya iniluwa. Ngunit nagkaroon siya ng mga gallows mula sa kagat ng whale. Hindi siguro nagustuhan ng humpback whale ang lasa ng tao. At kahit pa siguro ang blue whale, na tinaguri ang pinakamalaking hayop sa mundo. At hindi rin ito ang klase ng suka ng whale na pwedeng pagkakitaan. Alam niyo ba na ang blue whale ang kasalukuyang pinakamalaki at pinakamabigat na hayop na nabubuhay sa mundo? Ang isang blue whale ay maaaring magkaroon ng haba na mahigit 100 metro at bigat ng higit sa 200 tonelada. Katulad natin, may lungs ang mga balyena ngunit humihinga sila sa pamamagitan ng kanilang blowholes, na matatagpuan sa ibabaw ng kanilang ulo. Kadalasan, ang mga baleen whales ay may 2 blowholes, habang ang mga toothed whales ay may isa. Sila ay lumulutang sa ibabaw ng tubig upang huminga ng ilang segundo upang mag-exhale at mag-inhale ng madaming hangin, at pagkatapos ay sumisisid muli upang maghanap ng pagkain. Ayos ah! Ayos ah. Kayo, kaya nyo bang lumangoy kasama ang mga balyena? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and subscribe. Thank you.